sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon po ay Lunes Santo at 30 ng Marso 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Symbolic Stations of the Cross. Isinagawa ng mga demonstrador kontra pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayong Lunes Santo. Carpooling Program. Isinusulong ng pamahalaan para makabawas konsumo sa krudo. Price cap sa LPG. Iminumungkahi sa gitna ng banta ng taas presyo. Local terrorist group. Hinihinalang nasa likod ng pag-ambush sa mga pulis sa Maguindanao del Sur kung saan 5 ang patay. Silipin ang community pantry sa Maginhawa, Quezon City na nag-viral dahil sa maling spelling. Miss Universe Philippines Competition 2026 lalong uminit matapos tanggalin ng isang kandidata dahil sa umano'y problema sa asal. At kilalanin ang Pinoy singer na nakakuha ng Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinalubong ng mga rallyista ang Lunes Santo sa pamamagitan ng simbolikong Stations of the Cross sa iba-ibang tanggapan ng pamahalaan. Ito'y para iprotesta ang tumataas na presyo ng bilihin kasunod ng mga oil price hike. Ayon sa Department of Trade and Industry, tiniyak ng mga manufacturer na walang galawan sa presyo ng basic commodities. Pero hanggang kalagitnaan lang yan ng Abril. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Kinalampag ng mga demonstrador ang mga kasirola na anilay simbolo ng pagkalam ng sikmura ng mga tao sa gitna ng tumataas sa presyo ng bilihin. Lunes Santo, nagsagawa ng Symbolic Stations of the Cross ang Partido Lakas ng Masa sa 7 tanggapan ng gobyerno. Ito yung kalbaryo. Doon sa pagtaas ng mga bilihin, hindi na namin kaya yung presyo. Lalo na yung pagtaas ng presyo ng langis. Nag-iwan ng grupo ng liham sa concert agencies para manawagan ng dialogo. Kabilang sa mga apektado ay maliliit na negosyante gaya ni Cecil na may-ari ng karinderya. Taasan lalo yung mga gulay nung nakaraan, di ba? Taasan noon. Ngayon naman karne ang medyo mataas ngayon. Kinailangan na niyang taasan ng 15 pesos ang bawat order ng ulam, sabay bawas ng takal. Lugi ka talaga. Kasi sa mahal ng gulay talaga ang mahal eh. Lalo pag maraming sahog siya. Matapos tumaas ang presyo ng agricultural products, nangangamba siyang sumunod na rin ang grocery products. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, tiniyak ng manufacturers na hindi magtataas ang presyo ng basic at prime commodities hanggang April 16. Ayon naman sa grupo ng supermarkets, sapat pa rin ang supply ng grocery items. Kalmado ang market, well-behaved, hindi tayo nag-panic buying. We give them time to buffer up. No? So there's enough stock. Wala tayong pupuntang supermarket na may butas ang shelf. Ayon sa DTI, linggo-linggo ay pupulungin ng ahensya ang mga manufacturer. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Marami na nga po ang pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Pero bago magbiyahe, kapit na po dahil may panibago na namang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Sa abiso ng ilang kumpanya ng langis, aabot sa mahigit 12 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 40 centavos naman ang iakyat sa kada litro ng kerosene habang 2 at 90 sentimos ang taas sa kada litro ng gasolina. Wala namang indikasyon pa kung kailan titigil ang pagsirit ng presyo ng krudo sa merkado sa kabila yan ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Kaya naman, magpakarga na po.
Sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar matapos magsara sa 60 pesos at 69 centavos kada 1 US dollar ngayong Lunes. Mas mahina ito kumpara sa nakaraang naitala na 60 pesos at 55 centavos na siya ring dating pinakamababang antas. Ayon sa mga trader, pinapahina ng paglakas ng dolyar ang pagtaas ng presyo ng langis ang piso, habang pinapalala pa ito ng manipis na galawan sa merkado. Epekto rin ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East, nagtutulak pataas sa global oil prices. Pero paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi pa nangangailangan ng mabigat na intervention o hakbang sa foreign exchange market. Lalo at hindi naman nila agad masama ang mahinang piso dahil maaari itong makatulong sa export, gayon din sa current account deficit ng bansa. Samantala, nagbabala rin si US President Donald Trump sa Iran na buksan na ang Strait of Hormuz o humarap sa posibleng pag-atake sa mga oil facility nito. Inilatag na ng MMDA ang ipinapanukalang solusyon sa tuloy-tuloy na krisis sa langis. Ito ang carpooling o pagsasakay ng mga pribadong individual sa kapwa motorista na papunta sa parehong destinasyon. Kung interesado, kailangan mag-apply ng special permit sa LTFRB. Pero hindi tulad ng PUV. Sa carpool ay bawal mamasada at tukoy na rin ang magiging pasahero sa bawat maaaprubahang ruta. Carpooling! Ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan sa tumitinding banta ng krisis sa krudo. Isinapubliko nga ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority ang panukalang guidelines sa naturang programa kung saan makikisakay ang mga pribadong individual sa kapwa motorista na kapareho ng pupuntahan. Ayon sa MMDA, bubuksan ito sa mga pribadong individual, mga kumpanya at maging ahensya ng gobyerno. Yung validity po nito ay temporary, hindi po ito permanente. Habang meron lamang po tayong problema. Yung compliance sa safety regulations as discussed with LTFRB, DOTR, LTO, roadworthiness. Pero hindi tulad ng public utility vehicle na pwedeng magsakay at magbaba sa kahabaan ng ruta sa proposed carpooling guidelines. Limitado sa point-to-point o mula origin hanggang destinasyon ang carpool. Hindi rin papayagan ng terminal-to-terminal public stops. Nakalista rin sa guideline na isang biyahe lang kada time slot ang papayagan sa rush hour sa umaga at sa rush hour sa hapon paggabi. Bawal din ang walk-in o hindi otorisadong pasahero. At kung private company shuttle naman, limitado rin ito sa mga empleyado lang ng naturang kumpanya. Ito pong guidelines na ito ay hindi trap na tulad ng sinasabi ng ilan lang naman po yon. Marami naman pong natuwa. Siyempre yung may mga mema lang, sinasabi trap ito para manghuli. Hindi po. Ito po ay para makatulong sa ating mga kababayan. Pagdedesisyonan pa ang tamang presyo sa naturang serbisyo, pero pakiusap ng ahensya. Sana hindi gawing for profit. Or kung meron man, siyempre kailangan din ma-recover yung panggasolina, pang-maintenance noong sasakyan. Sa datos ng MMDA, bunsod ng krisis sa krudo, nabawasan na ng 30,000 na sasakyan ang volume ng EDSA kada araw. Pero tumindi naman ang pila sa mga tren at bus. Kung 5 kayo sa isang kumpanya na nagdadala ng tigi-tigisang sasakyan, imbes na 5 kayo, isa na lang sa 5-seater. Kung ang dala ng isa, van, makasakay ng 10, 10, di ba malaking kabawasan yan sa number of vehicles na pupunta sa isang direksyon? Target isapinal ang guidelines at pasimula ng programa sa mga susunod na araw. Sa kabila ng krisis sa presyo ng langis, may ilang gasolinahan nang muling nagbebenta ng krudo matapos makatanggap ng bagong supply. Ayon sa Philippine National Police, bumaba na sa 365 ang bilang ng mga pansamantalang nagsarang gasolinahan sa buong bansa. Mula yan sa 425 na naitala March 27. Pinakamarami pa rin ang saradong gasolinahan sa Cordillera na sinundan ng mga estasyon sa Region 2 at 3. Samantala, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga otoridad laban sa hoarding
pag-dealing o pag-iimbak at overpricing. Umabot na sa 7 ang kasong isinampa matapos madagdagan ng 2 bagong kaso. Hinihikayat ni Senator Sherwin Gatchalian ng Energy Department at DTI na ikonsidera ang price cap sa LPG habang mas lumalalim ang krisis sa gitnang silangan at nagbabanta ng matinding taas presyo sa produkto. Babala ng senador, posibleng tumaas ng hindi bababa sa 30 piso kada kilo ang LPG na panibagong dagdag pasanin sa mga pamilya at maliliit na negosyo. Batay sa datos ng DOE, nasa 825 pesos hanggang 1,135 pesos ang presyo ng 11 kilogram na tangke ng LPG sa Metro Manila ngayong buwan. At kapag nagkatotoo nga ang aumento sa presyo ay maaari itong maging pinakamataas sa kasaysayan. Diin ni Gatchalian, dapat iyakin ang sapat na supply, mahigpit na bantayan ang presyo at magpataw ng price ceiling alinsunod sa Price Act. Gayunpaman, tiniyak naman ng mga kumpanya ng langis na wala pang banta ng kakulangan sa LPG. Timing po sa Semana Santa, binuksan na sa publiko ang Cavitex C5 Southlink Segment 3B na inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Taguig hanggang Parañaque City. Mula sa 1.5 oras, maaari na lang itong abutin ng 15 minuto, lalo't nakatulong ang bagong kalsada para makatipid sa krudo ang mga motorista. Libre rin muna ang pagdaan dito sa buong buwan ng Abril. Pero pagsapit po ng Mayo, maglalaro na sa 38 hanggang 114 pesos ang toll. Depende sa uri ng sasakyan. Tinatayang aabot sa 36,000 na mga sasakyan ang makikinabang sa bagong rutang ito. Napakalaking bagay yan dahil sa malaking savings sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa, kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. Pinabulaanan ni House Committee on Justice Member Representative Joel Chua ang patuloy na alegasyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na labag umano sa konstitusyon ng impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon kay Chua, sumusunod ang Kamara sa due process ng kaso maging sa mga itinakdang panuntunan ng Korte Suprema. Nilinaw din naman ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na isang clarificatory hearing ang ginagawa ng Kongreso at hindi pa isang paglilitis. Ito'y sa kabila ng paggamit ng terminong mini-trial para pagbatayan at timbangin ang mga ebidensya kung may sapat na batayan o probable cause. Layunin nila nito na suriin at linawin ang mga affidavit at testimonya ng mga saksi kaugnay ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Tulad yan ng pagbabanta kay Pangulong Marcos at korupsyon na hindi sinasagot ni VP Sara. Sa gitna nga ng nararanasang krisis sa langis, masayang ibinahagi ngayon sa social media ng naturang organizer na si Patreng Non kung paano nag-viral ang maling spelling ng community pantry na binuo at inayos kasama ng masisipag na volunteers. Ayon sa kanya, galing pa sa trabaho sa BPO ang pantry organizer at pagkatapos didiretso agad para mamili ng bigas at tubig sa katutulong mag-set up sa Matalino Street, corner Maginhawa sa Quezon City. Ayon kay Patreng, matapos umuwi ng volunteer bandang 1:00 ng hapon, imbis na magpahinga ay lumarga naman siya para mamili at mag-set up ng isa pang community pantry sa Kalayaan. Pero sa sobrang pagod at pagkatulog, hindi niya akalain na laman na ng balita ang nailagay na katagang community Panty. Kulang po ng R. Para naman kay Patreng Non na orihinal at nagpasimula ng matagumpay na community pantry noong panahon ng pandemya, mali man ang inilagay na spelling, panalo pa rin ang malasakit at sakripisyo na tumutulong sa panahon ng kagipitan. Pinuri din ni Patreng ang masisipag na BPO employees at volunteers na walang sawang tumutulong kahit pagod at may ibang ginagawa. Ikinatuwa naman ng netizens ang post at sinabing maliit na issue ang maling pagbabaybay dahil ang mas mahalaga ay ang makatulong sa kapwa. Susunod,
Local terrorist group, posibleng nasa likod ng pananambang na ikinamatay ng 5 pulis sa Maguindanao del Sur ayon sa PNP. At Mayweather-Pacquiao rematch sa Setyembre, exhibition nga lang ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nangako ang Philippine National Police na pananagutin ang mga salarin sa pananambang sa mga pulis sa Maguindanao del Sur nitong weekend kung saan 5 ang nasawi. Ayon sa PNP, posibleng isang local terrorist group ang nasa likod ng ambush. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi titigil ang PNP hanggat hindi napapanagot ang mga may sala. Kinundi na ng Philippine National Police ang pananambang sa mga miyembro ng kapulisan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur noong Sabado ng gabi, March 28. 5 ang nasawi na kinilalang sina Police Staff Sergeant Ahmad Amil Bangsa, Police Corporal Redwan Sahid, Patrolman Kenneth Darrell Perocho, Patrolman Alfata Marohom at Patrolman Alresnal CB. Sa flag raising ceremony ng PNP ngayong Lunes, pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang 1 minutong katahimikan. It's not just an attack on our people, but an attack on peace and order. And a direct affront to the rule of law. Ang ganitong karahasan ay walang lugar sa ating bayan. We will not retreat. We will not intimidated. 3 naman ang sugatan na kinilalang sina Police Captain Alfred Gregory, ang team leader ng grupo, at sina Police Senior Master Sergeant Abubakar Lauban at Police Staff Sergeant Kamarudin Adam. Galing sa checkpoint duty ang mga polis bago tambangan. At sa kanila pong pagbalik, papunta sa kanilang Police Provincial Office, sila po ay tinambangan ng more or less 10 armed men. At kaugnay po nito, at sa unang salbo ng enkwentro ng putukan, kagyat po o agad na namatay po yung 5 at nakapagbawi naman po ng putok yung 3. Tinutukoy pa kung anong armadong grupo ang nasa likod ng pananambang. Ang initial assessment po ay posible pong ito ay local terrorist groups. Ito ay posibleng retaliatory attacks sa ating government troops kaugnay ng mga recent accomplishments laban sa nasabing grupo. Iimbestigahan din ng Provincial Director ng Maguindanao del Sur sa posibleng administrative lapses nito, kabilang ang kawalan ng detachment unit sa lugar sa kabila ng mga nauna ng pananambang doon. I have directed the Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region to ensure immediate and sustained support for the families of our fallen and wounded personnel. Nailibing na ang 5 pulis na nasawi habang wala na sa kritikal na kondisyon ang 3 pulis na sugatan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Muling nagsumite sa Korte Suprema ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng ikatlong batch ng mga pirma para desisyonan na ang habeas corpus petitions na inihain ng kanyang mga anak. Pinangunahan ni Senator Robin Hood Padilla ang pagsisubmit ng mahigit 60,000 bagong lagda. Kasama rin sa nagtipong mga taga-suporta sa harap ng Korte Suprema si dating PCO Assistant Secretary Mocha Uson at isang mascot na kumakatawan sa dating Pangulo. Hawak ni Padilla ang maleta na laman ng mga pirma na layong mapalaya at mapauwi ang dating Pangulong Duterte mula The Hague sa the Netherlands. Ayon pa sa grupo, umabot na sa mahigit 300,000 ang mga pirma na nakalap at iginiit na ang mga ito ay beripikado. Sa ngayon, nasa kustudiya pa rin ng International Criminal Court si Duterte kaugnay ng kasong crimes against humanity dahil sa umano'y extrajudicial killings noong kanyang administrasyon. Arestado ng Philippine National Police Drug Enforcement Group ang isang high-value drug suspect na kilala sa alias na Bobo.
sa isinagawang bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group noong Webes sa Bugasong, Antique. Nasabat ang nasa mahigit 781,000 pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na droga. Patuloy ang investigasyon ng otoridad laban sa suspect at sa posibleng iba pang kaugnay sa krimen. Samantala, sumuko na sa mga otoridad ang dalawang suspect na kasabwat umano sa insidente ng basag kotse sa Sampaloc, Maynila noong Pebrero. Lumalabas sa investigasyon, ang dalawa ang nagsilbing driver ng motorsiklo at lookout sa krimeng nangyari sa Mercedes Street February 25. Patuloy pa rin namang hinahanap ang isa pa nilang kasamahan na siya umanong aktwal na nagbasag ng salamin ng sasakyan. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang mahigit 300 OFWs, kanilang mga kaanak at iba pang Pinoy na na-stranded sa United Arab Emirates sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Lumapag ang ika-6 na chartered flight sa Villamor Air Base sa Pasay City nitong linggo. Agad na sinalubong na iba-ibang ahensya ng pamahalaan ng mga umuwi at agad na binigyan ng tulong pinansyal, serbisyong medikal, pamasahe pauwi sa mga probinsya at pansamantalang patutuluyan habang nasa Metro Manila. Umabot naman na sa mahigit 3,000 Pilipino ang natulungan ng pamahalaan na makabalik bansa mula sa gitnang silangan. Sinabi ni Floyd Mayweather na ang nakatakdang rematch nila ni Manny Pacquiao ay hindi formal na laban, kundi isang exhibition fight lamang. Ayon kay Mayweather, hindi pa rin tiyak kung saan gaganapin ang laban bagamat kasama sa mga napag-uusapan ang Sphere sa Las Vegas. Noong nakaraang buwan, inanunsyo ng kampo ni Mayweather at Pacman na maghaharap silang muli sa Setyembre at isi-stream ito sa Netflix. Pero sa pinakahuling pahayag ni Mayweather, layunin daw nila na magbigay entertainment lamang at maghatid ng magandang show sa mga manonood. Hindi pa naman naglalabas ng bagong detalye ang Netflix patungkol sa venue at formal na status ng rematch. Sa aming pagbabalik, MUPH tinanggal ang isang veteranang kandidata dahil umano sa behavior concerns. Sino kaya yan? At Pinoy singer Mati Hunyosa nakuha ang Golden Buzzer sa Britain's Got Talent. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Ligwak agad sa labanan. Lalo pang uminit ang Miss Universe Philippines competition matapos tanggalin sa contest ang isang kandidata dahil sa umano'y issue sa pag-uugali. Si Imelda Schweihart nga ba ng Kalibo Aklan ang konteserang pinatalsik. Samantala, isa na namang Pinoy ang nagpabilib sa mundo dahil sa kanyang husay sa pagkanta. Sino yan? Kilalanin sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabot. Ito ang golden moment ng 27-year-old Pinoy na si Mati Hunyosa nang makuha ang Golden Buzzer sa pinakabagong edisyon ng Britain's Got Talent. Sa kanyang rendisyon ng awitin ni Prince na Purple Rain, napatayo sa paghanga ang mga manonood at judges. Kaya naman imbis na sumalang pa sa elimination rounds ng audition, umabante na agad si Hunyosa sa live show ng competition. Hindi ito ang unang singing contest ni Hunyosa na 3 taon pa lang nagtatrabaho sa United Kingdom bilang part-time waiter. Matatandaang kalahok si Hunyosa sa Idol Philippines taong 2019, ngunit hindi pinalad na manalo. Magbago na kaya ang kanyang kapalaran this time sa international stage? Abangan natin yan at good luck! Speaking of competition, nagtapos na ang Miss Universe Philippines journey ng isang kandidata matapos siyang tanggalin sa patimpalak ng mismong organizers. Ayon sa MUPH, nabigyan ng verbal at written guidance ang isang kandidata dahil sa umano'y behavior concerns.
Pero dahil sa patuloy na issue ay napagdesisyonang tanggalin na sa kompetisyon ang kandidata. Walang binanggit na pangalan ng MUPH pero matunog sa social media reports na patungkol ito kay Imelda Sweetheart ng Kalibo, Aklan. Sa page ng Miss Earth 2016 winner, tila may patama siya sa issue sa pamamagitan ng kanyang design contest sa temang Am I the Drama? Ipinost rin niya ang isang video reel na nagtatanong, where do we go from here? Ngayong nagsaranaan niya ang pintuan ng oportunidad para sa kanya. And now, that door is closed. Just like that. The stage I built my life around for the last 1,000 days is gone. Bago ang MUPH decision, nagtanong online si Sweetheart ukol sa tamang patakaran sa mga ospital na dapat sundin ng pageant organizers. Sabay nagpahayag ng pagkabahala sa tila paggamit sa mga sanggol bilang visuals. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Rod Garabo. Holy Week, hindi Halloween. Viral nga ngayon ang social media post ng isang comedian, actor at direktor na si John Lapus matapos tila magmukhang Halloween. Ang dapat sana ay mataimtim na paggunita ng Semana Santa. Ayon sa aktor, nawala ang kanyang auto-sweep na card na ginagamit kapag dumaraan sa tollway para sa cashless payment. Lalo't nag-uuwian na nga ang marami ngayong Semana Santa. Kaya naman, pumunta siya agad sa Araneta Avenue para kumuha ng bagong card. Pero ang twist, nagulat niya ang mga staff pagbukas niya ng bintana dahil nawala sa isip niya na hindi niya natanggal ang kanyang makeup at dumiretso siyang bumiyahe mula sa shooting. Ikinatuwa naman ng netizens ang post at sinabing malayo pa ang Halloween, Holy Week muna. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa nobelistang si Ernest Hemingway. Sabi niya, maganda ang mundo at dapat ipaglaban, pero hindi dapat ninanakawan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.